Hey mga business, good morning, good morning. Nakalimutan ko nang kailangan palang mag-vlog. So yun, maga tayong gumising ulit. Hinatid natin si Amaro sa school. Hinatid natin ng top 3. Yan. Congrats na ulit sa yung pagsusumikap sa school. At yun nga, talagang tinutumbasan mo yung bawat paghatid at bawat baon na natatanggap mo. So linis-linis muna tayo mga business. Tirahin natin tong van at medyo malikabok na. Alright, nakalimutan ko na nga nasimulan ko na po. Ang gagawin ko na lang dito is pupunasan. So kunin natin yung ating ito. Meron akong nabili kasi ganito. Yan. Alright, balikan ko kayo mga business. Punasan ko lang to. Tapos natin lang yung sa mga van. Dito lang ako sa kwarto. Waiting lang sa mga tatawagin kung may lakad or whatever. Pahinga-hinga lang tayo dito at katatapos natin linisan yung van, okay na. At gagawin yata ni Bornok, gagawin din si Bornok sa van. So yun, waiting lang muna sa mga kaganapan kung may lakad or ano. Alright, kwentuhan tayo mamaya mga business. Magpapahinga lang ako. Since kauwi lang po namin galing sa yun nga paghahanap kay Kuya Bong. Panoodin nyo po sa vlog ni Kuya Ka-Business. At yun, may ano lang, lilinawin lang ako or sasagutin about sa may mga comment po kasi ako nababasa patungkol sa aking planong pagta-travel vlog. So may nabasa akong comment doon na wag ko daw munang ituloy yung aking pagta-travel vlog kasi nga si Amaro nag-aaral. Ganito po kasi yon mga ka-business. Syempre naman po hindi ko naman pwedeng iwanan na lang at sundin yung, diba, yung pagta-travel vlog. Hindi ko po gagawin yon. At lalong-lalo na yun nga, nag-aaral si Amaro. Ako naghahatid sa kanya at kailangan din ni Amaro ng subaybay ko. So gagawin ko lang naman po yung pagta-travel vlog mga ka-business pag halimbawa bakasyon tulad tong December kasi mahaba ang ang bakasyon nila. So December 18 meron na silang December 19 bakasyon na nila. So hanggang next year na yon. Kaya makakabiyahe kami at magagawa ko mag-travel vlog kasama si Amaro. Yun nga ang nung nag-usap kami ni Kuya nung nagpaalam ako na pupunta kami sa Pampanga dahil magba-birthday yung aking kapatid si Naning or si Christina. Na-vlog na ni Kuya yon nung pumunta kami nung nakaraan taon na buong KB family. At natuwa nga si Kuya kasi nga grabe yung pag-welcome. Syempre ganun po talaga ang kinagisnan namin kahit na mahirap ang buhay pag may mga bisita, syempre papakiharapan natin at hahandaan natin ng ating makakayanan na handa. Yun nga at natuwa si Kuya kasi nga ang daming luto nila bayaw at saka nung asawa nung kapatid ko nung sa Pampanga. Napanood nyo po yun, meron pong vlog patungkol doon sa pagpunta namin ng birthday ng kapatid ko. So itong December 24 po kasi ang birthday niya, kaya pupunta ako doon kasama si Amaro para siyempre hindi ko kasi po hindi ko kumbaga may malaking parte din kasi yung kapatid ko na yon, yung kapatid kong babae na yon, nung mga panahong sobrang gipit, sobrang down na down ako bago ako makabalik kay Kuya silang mag-asawa muna ang kumupkop sa akin. Pinatira ako doon sa Pampanga, doon sa bahay nila. Kaya talagang yung
utang na loob at pasasalamat ko din sa aking bayaw at sa aking kapatid, hindi din matatawaran kasi nung naroon po ako, 2 months po ako nag-stay kasi doon sa Pampanga. Nung nandoon ako talaga namang todo asikaso nila ako doon at hindi nila ako pinabayaan. Ako ang kasi parehas silang nagtatrabaho. So ako ang naiiwan sa bahay, ako ang nagluluto at ako ang nagsisibak din ako ng mga panggatong doon para tulong ko sa kanila kasi yon ganun naman po diba? Siyempre pag nakikituloy ka sa isang bahay, siyempre gagawa ka ng paraan para makatulong ka din sila. Nakakatuwa lang po kasi talaga yung mag-asawa, yung aking bayaw at ang kapatid ko na talagang sobrang yung pag-stay ko doon sobrang pasasalamat ko sila, hindi po ako pinabayaan, hindi ako sinumbatan, wala silang nasabing masama patungkol sa pag-stay ko doon kasi nga talaga namang inano ko din yung best ko, pinakita ko din kung ano yung tulong ko na nagawa sila tulad ng paghahatid ko sa kapatid ko sa trabaho niya kasi yung kapatid ko nagtatrabaho siya, so may motor yung bayaw ko, so ako ang nagdadrive kasi pag pumapasok si bayaw, lalo na nagdadrive siya or gumagawa ng bag, marami po kasi sideline yun, naging tano din po siya sa barangay nila. So pagkatapos po naming umatid ng birthday ng kapatid ko, patutulog lang doon kami doon, kinabukasan babiyahe po kami ng Zambales, from Pampanga to Zambales para naman po bisitahin namin si MM. So yun po, medyo mga ilang araw din, siguro 1 linggo din yung aming pag-stay. 1 linggo rin kami mawawala dito sa business house. At yun nga, ipaalam ko na kay kuya, kaya hindi naman po ako magta-travel vlog ng may pasok si Amaro. Kumbaga, bakasyon, ganoon, sisimulan ko yung pagta-travel vlog na yan, kasama ko siya. Hindi ko naman po kasi maatim na gano'n na iiwanan ko si Amaro at iiwan ko dito sa business house, di ba? Siyempre, bilang isang ama, responsibilidad ko po yun. Kaya yun sa mga nagsasabi po na wag kong ituloy yung aking pagta-travel vlog, magta-travel vlog lang ako pag bakasyon ni Amaro. Para siyempre, kasama ko pa rin siya. Kasi isa din talaga sa gusto kong gawin yun kaya nga sabi ni Kuya Ka-Business na habang kaya pa, habang bata pa at kaya pang gawin na. So naisip ko, di ba, bakit po hindi, para siyempre maipakita ko din po yung ganda ng mga lugar sa bawat bayan, bawat bawat bayan dito sa ating lugar dito sa Pilipinas. May pakita ko din sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. Yan po yung aking mga pupuntahan. At syempre samahan natin siguro ng mga pagtuklas ng mga bagong tawag dito, mga bagong magandang pasyalan, ganun po, sa mga magandang pasyalan tutuklasin din natin. Ang gusto ko po kasing gawin bukod sa travel vlog, yung food vlog po. Halimbawa pupunta ako sa bayan ng Pangasinan, kung saan sa Pangasinan, so kung ano yung pinaka sikat na delicacy sa kanila doon, pinakasikat na pagkain, yun po titingnan natin. At syempre bilang isang may kaalaman sa pagluluto, magbibigay tayo ng rating sa kanilang mga delicacy. Ano po ang aking plano, at sana po halimbawang masimulan ko po yun, patuloy nyo pa rin po ako suportahan. Pero hindi porket magta-travel vlog na ako mawawala na ako dito sa business, hindi po yun. Gusto ko lang po talagang gawin at pangarap ko, kasi halimbawang dumating na ako sa 50 years old, medyo alanganin ng gawin yun kaya ngayong siguro 42 na ako, medyo kaya pa, kaya ilang panahon na lang po. At
gusto kong enjoyin din yung mga bagay na gano'n. Pero never na ko pong gagawin na mas uunahin ko yung sa kaligayahan ko kaysa sa responsibilidad ko kay Amaro. Hindi po. Unahin ko po siyempre yung anak ko, kaya sa mga nag-aalala po na magta-travel vlog ako ng bigla-bigla, hindi po mangyari yun kasi ikinakamada ko din po yan at kailangan hindi maapektuhan yung pag-aaral ni Amaro sa mga ganong bagay. Kaya wag po kayo mag-alala sa mga nag-comment na wag ko munang gawin. Hindi ko naman po papabayaan na nagta-travel vlog ako naiiwan yung anak ko. Hindi po mangyayari yon, mga ka-business naming minamahal, dahil mas priority ko po yung anak ko at syempre yung pag-aaral niya, lalong-lalo na nakaka-proud, 'di ba? Na ginagalingan niya sa kanyang school. Kaya wag po kayong mag-alala, ka-business naming mga ka-business naming minamahal. Hindi ko po papabayaan na biglang iiwan si Amaro para unahin yung pangarap ko, yung gusto kong gawin. Siyempre mas priority ko ang anak ko. Lahat naman sila, siyempre si MM din, sobrang nakaka-miss kasi yung bata at hindi ko kasama. Kaya tuwing bakasyon talaga meron naman pong pinagkaloob si Ma'am D na motorsiklo. Butit nga po, talagang sobrang pasasalamat ko, Ma'am D. Grabe po, mula po sa motorsiklo na ipinagkaloob nyo sa akin at saka nung nakaraang aking kaarawan, nagpaabot na naman po kayo. Walang hanggang pasasalamat po, hanggang nabubuhay po ako, iti-treasure ko po yung pinagkaloob nyo sa aking motorsiklo. Magagamit-gamit po sa paghatid at kay Amaro. At halimbawa yun nga po, pag bakasyon makakapag-travel vlog ako kasama si Amaro or si MM, pwede rin, ganun po. So yun, at maraming salamat po siyempre din sa mga nagko-comment. Talagang binabasa ko po lahat, lalong-lalo na itong huling vlog ko patungkol sa naging top 3 si Amaro. Napakarami po ng congratulations kay Amaro at talagang sobrang proud naman tayo sa ating kahit sinong magulang naman po siyempre, di ba? Sobrang ipagmamalaki natin yung ating anak na ganun yung kanyang pagsusumikap. Actually hindi pagsusumikap yun, sobra pa nga po dahil nasa top siya. Kasi nung nakaraan nag-top 4 siya kasi nung first grading nila, ang nangyari po top 3 lang ang nakuha. So sabi sa akin ng teacher niya dapat top 4 si Amaro, pero top 3 lang kasi yung kailangan. So pero naging achiever siya doon kasi siya ang naging champion siya quiz B. Tapos itong second quarter nag-top 3 na po siya. So, yun. At saka, perfect attendance. Hindi ko nag-absent si Amaro itong second quarter. Talagang napaka sikap niya sa pagpasok. Kaya, hindi ko po maaatim or gagawin na ako uunahin ko yung kaligayahan ko. Mas uunahin ko po yung aking anak. Kasi talagang yun ang bilang isang ama. Kasi ako, kung tutusin mga business, lumaki akong walang ama, hindi ko kilala yung aking tatay. Lumaki ako sa lolo at lola. Nagpapasalamat naman ako at itinuring at pinalaki ako ng aking lolo at lola na siyang itinuring kong nanay at tatay. Kaya para sa akin bilang isang ama, gusto kong subaybayan yung aking anak sa kanyang mga ginagawa, lalong-lalo na sa kanyang pag-aaral. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi ko uunahin yung aking kaligayahan para sa aking anak. Mas unahin ko yung aking anak at sa kanyang kinabukasan. Kaya thank you very much po sa lahat ng comment nyo at sa lahat ng nanood. Grabe na naman po itong upload ko na ito nga, nagtapir si Amaro. Mataas na naman po nung mga nakaraan, medyo bumababa. 400 yung pinaka mataas po yata, mga ganon. So okay lang naman yun, ganon talaga sa vlogging, minsan mataas, minsan mababa. Hindi naman natin mapipilit ang iba na manood, pero yung suporta nyo po talagang ramdam na ramdam mo. So yun mga ka-business, hanggang dito lang naman. Huwag kayong mag-alala, hindi ko iiwan si Amaro ng basta-basta para lang mag-travel vlog.
siya pa rin po ang priority ko kasi siya ang kasama ko. Kataon lang na tuwing bakasyon tuwing bakasyon bibisitahin namin si M at may atinan kaming kaarawan ng aking kapatid. Kaya yun mga ka-business, hanggang dito na lang po siguro yung aking video at maraming salamat po ulit sa walang sawang suporta at patuloy nyo pong suportahan. Siyempre ka-business official ang siyang nagbigay ng mga pagkakataon sa aming lahat na agwang sa anong tawag dito sa social media, lalo na sa pag-YouTube, na doon kami kumukuha ng aming kinikita. At maliit, malaki man ang aming kinikita, sobrang napakalaking tulong ang pag-introduce sa amin ni Kuya Ka-Business at kabuuan ng Family Ka-Business. Yan sila, Miss Ka-Business, kay Ate Ka-Business, kay Papa Dins, Boss Dave at saka Budang. Kaya yun, thank you very much po. At sa susunod na video po ulit, we love you all. Birabanat lang tayo.